Mga ADC talaga. Kanina pa yung mga ADC. Kaya pa umaga ng mga ADC na. Try ko kaya talaga, no? Pagka hindi kaya ng mid laner, di ako mag-objective. Gawin natin yun, ha? Gawin natin next game yun, ha? Pag hindi kaya ng mid laner, pag hindi kaya ng ADC, pag hindi kaya ng support, wag tayo magda-dragon. Pag hindi kaya ng top laner, wag tayo magre-referral. Let us discipline ourselves, no? Mag-o-op, chat ako, trash talkin nila akong trash talkin. Kasi, you see, no? Pagka hindi kaya ng mid laner, pinilit natin yung objective, ano nangyayari? Namamatay lang kami. So, behind na kami, mas lalo pa kami behind kasi pinipilit namin yung objective. Ako kasi, sinasabayan ko lang din yung kakampi ko, no? Kung gusto nila, piniping nila ako, wala ako sa Dragon. O pumunta ako sa Dragon, naubos kami sa Dragon. So, let us discipline ourselves. Pag hindi kaya, hindi tayo pupunta. Okay? Magpa-farm tayo, magpupush tayo ng lanes pag hindi kaya. Okay? Pwede ko rin i-chat yung kakampi ko, wag kasi hindi kaya, wag hindi kaya. Okay? Kailangan kasi matutunan natin, alamin yung limitations natin, no? So, tinakita nyo kanina, 1-8 na yung score nung Oriana, 1-8 na yung score nung ADC. Pero ano, piniping pa nila ako na pumunta sa Dragon. For what? 'Di ba? Para ano? Hindi naman natin makukuha yung objective kasi sobrang baba na ng pera namin. The best thing to do there is to find other way to gain gold. It's either to push lanes, to destroy towers, to farm, no, sa ibang lanes, malayo dun sa objective. So in this game, Jarvan is tanky. So probably we will build some on-hit game, on-hit build. Wala tayong tank, no? So wala tayong engager this game. But I don't see tank that powerful. So probably hayaan ko na lang na wala tayong tank dito. Pwede naman ako mag-build ng Death's Dance kung gusto ko talaga pumasok sa loob ng laban. Para sa jungler sa atin na naman CC pag hindi nakukuha. Ganun naman talaga pag jungler sinisisi, no? Pero dapat nga naka-off chat. Yun ang pinamaganda sa atin, naka-off chat. Okay, wala tayong tank. What should we do now? Magta-tank ba ako, guys? Gusto niyo ba mag-tank? Well, napapanalo ko naman sa tank games ko. Kaya, okay. We will build full tank this game. Tama, trade. Trade tayo. Hindi naman totally trade. Pwede naman mag-farm, no? Pwede namang kuha tayo ng income sa ibang pamamaraan like farming, no? Farming our camps, yung minion waves. Minsan kasi nakakaano, no? Ito kasi minsan scenario eh. So, hindi kaya ng mid lane, hindi kaya ng ADC na mag-dragon, okay? Ngayon, ang gagawin mo, magpa-farm ka. Ikaw na jungler na alam mo yung possible mangyari. Magpa-farm ka na lang kasi alam mong matatalo kayo sa dragon, no? So, ang gagawin nila, pag hindi ka pumunta, magagalit sa'yo. So, ang possible gawin nila, mag-throw sila kasi feeling nila nagtuthrow ka, but you're just doing the right thing na hindi na lumaban. Kasi pag lumaban nga, matatalo pa. No? Yun yung nangyayari kasi sa atin eh. So, kanina kasi ang nangyari 0-5 na yung score, but nag-dragon pa rin kami, no? Lagi yun, every game tayong natin ginagawa yun. Let's try to change that. Wala tayong tank eh. So, puro naman assassin, halos yung kakampi natin, no? Sa Kassadin and Kai'Sa. Mga bursty champions. Even Veigar is assassin, bursty mage champion. Hopefully, mapatay nila yan kalaban. Tayo naman magpa-front lang. Expect natin na marami tayong deaths this game. Dahil tank nga tayo. We see Jarvan sa ating jungle. That is totally fine. Hayaan natin siya dyan mag-farm. Or maybe... parang kinuha niya yata yung aking Raptors. Hindi ah. Ano inuna niyang camp, no? Ano inunang camp ni Jarvan? I don't know, man. Siya. So, probably nag-grump siya. No? Ang gulo, no? Grump. Tapos pumunta siya dito. Tapos nag-blue buff siya.
So, as we can see... Ay, hindi, top lane si... top lane pala si Jarvan, hindi pala sa jungle. Okay. Galing siya sa top side. Okay. Kaya pa nagtaka ako, level 2 siya. So, pag level 2, probably nakinuha niya yung grump niya. Pero hindi pala siya jungle. Okay. Si Pantheon ang jungle ng kalaban. Available for fight yung kakampaign natin. Pwede tayong bumakap dito. Medyo malalim na yung kalaban. Pwede akong dahan-dahan lumapit sa kalaban dito. Pero tatry ko muna kumuha ng level 5. Okay, push na dito yung scatter. Papunta tayo sa top side. Alright, nakuha natin yung level 5 natin. May ano dito. Possible na mag-flash to. Okay, pwede kong i-flash sa loob to dahil makunat naman ako. Oh my goodness, brother! Ang tagal ng alpha strike ko, men. Sayang, buhay sana ako. Ang ganda sana play. Almost perfect. Di ba pink wards nilalagay sa blue para makita yung may wards? Hindi eh. Sa akin hindi ko ginagawa yun kasi pag nakita ng kalaban, lalo especially minsan yung support, pumupunta sila sa blue buff, pinapatay nila yon eh. Yung pink ward. So pag napatay yung pink ward, mas madali nang puntahan ng jungler ng kalaban yun. Pero pagka normal ward ang ilalagay mo, hindi makikita ng kalaban yun. So in order for them to see that, kailangan nila maglapag ng pink ward. So pag naglapag sila ng pink ward, alam na namin na nandun sila. Right? So, yun ang thinking natin dun. Mabagal yung hit natin kasi nakaano tayo eh. Hindi, naubos yung aces ko yata. Tama ba? Naubos yung aces ko tsaka hindi tayo nakalital tempo. Naka-tank, ano ako eh, tank runes. Grass of Undying. Okay, punta tayo sa blue side of my camps. Naglalag yata yung string ko. Alright. Okay. Available for fight yung ating top side or ating dragon lane. So tayo naman is babackup lang tayo dito. Kakover lang natin sila in case na lumaban sila. Ba't ako hindi nag-charge? Yan. Kaya pala naglalag yung cellphone kasi hindi ako naka-charge. Pagka below 20% na kasi itong cellphone ko, naglalag na. Okay, lumapalag na po yung ADC ng kalaban. Pwede tayong pumunta doon. But pauwi na si Lucian. Uwi na rin muna tayo. Para makabili tayo ng boots. Bibili tayo ng boots para makahabol tayo. Pa-wash out. Yan, wash out sa'yo. Wild Drift fan page. Sarot sa'yo, idol. Oo, nawala yung SS, no? So, medyo mabagal nating napatay si Pantheon. And that results sa mabagal na attack speed, no? Pwede natin pasukin to si Lucian, kagaya ng kanina. Sana ma-dodge lang natin yung mga bula-bula nito ni Idol. Na hindi natin na-dodge yung bula ni Idol. Heal inside the tower. My! Sheesh! Yo, bro! Sabi ko nga ng gano'n eh. 1 second na lang yung aking second skill eh. Ma-i-upload nga yun. That is the power of the new meditate, no? Kasi yung first 0.5 seconds ng meditate is 90% damage reduction. Nabalik to yung sitwasyon na. Okay, so kunin natin yung... Okay, tignan natin, no? Sabi ko nga kanina, okay naman yung score ng mid laner. Hindi available yung mid laner kasi nagpupush siya sa mid lane. Okay. So, hintayin natin si... Okay naman siguro siya. Pupunta na siya dito pagkatapos niya i-clear yung mid lane. As we can see there. Veigar. Come on, man. Come on, man. Kailangan si Veigar dito, pre. Pupush natin to dito dahil ako nga is isang tank. Fuck.
Sabi ko walang Veigar eh. Veigar. Tapos ka na mag-wave clear. Bakit hindi ka pa dumiretso ng DR? Tanong natin si Veigar, no? Let's hear from Veigar kung bakit niya ginawa yun. I mean, tapos na siya sa mid eh. Okay, si Fizz ang pumunta. Nauna si Fizz, no? Akala ko okay na si Veigar eh. Hinihintay ko siya eh. Hinihintay ko siya matapos sa mid lane eh. Pero ginawa niya, nag-push pa rin siya, no? Ang kulit eh. Tignan mo. Okay. Na ano siya, na-exhaust. Hindi, nagtatank lang tayo talaga pag walang tank sa kakampi. As we can see, wala naman tayong any form of engage sa kakampi natin. So, ang gagawin natin, tayo yung magsisilbing engage. And hopefully, pagpasok natin, makasunod yung kakampi natin. Kasi, ang thinking dito sa tank, yung iba unaware na makunat tayo. So, yung kakampi natin, matatakot sila sumunod. So, parang iisipin nila na malambot si Master Yi. So, minsan hindi sila sumusunod, no? Baka yung electric fan ko yun, boss. Medyo malakas yung electric fan ko kasi. Grabe naman kung tibok ng puso yun. Layo ng ano ko, ang layo ng mic ko sa puso, ano. Kapunta si ano dito, si Fizz. Let's try to hindi ko napapalagan to. Magpa-flash na ako dito palayo or SS palayo. Let's go back na muna. Talo tayo early, first game, no? Talo first game. Siguro, the best thing there is to communicate na lang. I-chat natin si Veigar, pupunta ka na dito. Okay, lesson learned. Yun yung sinasabi ko, no? Pagka hindi aware yung kakampi natin sa kakunatan natin, hindi sila susunod. Tsaka isa pa masyado yata silang malayo. Okay lang, nakapatay naman tayo na isa doon. Kill is a kill. Baka kayo dyan, pre. So my plan here is to go mid lane and clear this mid. After that, pupunta tayo sa ating bot side ng camps para i-clear yung tatlong camps natin. Hindi ko papansinin dito si Lucian. Basta ang goal ko lang dito is mag-clear, no? Isa pa, hindi ko naman mapapatay si Lucian dahil medyo mahina yung damage ko. Stephen C. Cosido, thank you for following. Shoutout sa idol. That is totally fine. Alright. Papasok natin dito si Idol. Pero mukhang hindi. Vague DR, please. Go, 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 go. Pero tayo lahat sa DR. Alright, we are very strong na, ano? Kitang-kita naman natin yung ating damage.
Woohoo! Okay, nice. Ang goal ko naman dito is pumunta sa ating blue buff, i-clear ito, pati yung kabilang, pati yung Grump, then pumunta tayo sa Torre. Okay, push natin sana yung top side. Okay na, patay na nila yan. Kukuha tayong Heartsteel ngayon. For me, not sure, boss. Pang ano ko lang talaga to, pang engage lang, no? Pang engage ko lang talaga yung tank build. Kasi ang pros and cons ng tank build, no? Yung good side ng tank build is may engage kayo, 'di ba? Ang bad side lang is medyo maging aggressive yung kalaban. Maging aggressive sila kasi alam nila na mahina yung damage ng Master Yi. No, hindi sila masyado matatakot sa Yi. So yun lang. Tsaka isa pa, masyado tayong dependent sa damage ng kalaban, no? So hindi ko ma-recommend to or hindi ko masasabi na magandang i-build to in every game. Very situational lang siguro. Lucian, come on, man. Tapos may nag-AFK pa sa kampi namin. Hindi ko siya papasukin kasi marami siyang buhay, no? I mean, solid naman talaga yung Sunfair, no? Binibuild ni Kaosep to dati. Kaso nabago lang yung passive ng Sunfair sa PC. Okay, back tayo. Bili tayo ng Warmogs, no? Highest HP items sa Wild Rift is yung Warmogs at saka itong Heartsteel. They both give us 700 HP. No? Punta tayo sa baba. I think they're about to start the Baron. Kailangan si Veigar. Big after mo dyan. After ni Veigar doon, sana mapunta siya dito, ano? Kailangan natin siya eh. Maganda, malaki kasi yung tulong ni Veigar. We are very strong na, ano? Alright. Sino pa ang buhay sa kalaban? It's Fizz. Ingat na tayo sa Fizz. Okay, nice. Yun yung benefits ng tanky tayo. May tank sa kakampi, no? May magtatank na mga damage. Sa kanila kasi ang nagtatank ng damage si Jarvan. Sa amin ako naman, no? Yan. Hindi naman totally ako yung nagtitake ng damage, pero at least may nasasabayan sila, no, sa pagpasok. Hindi kami nagkakahiyaan pumasok, unlike pag wala ka talaga may makukunat. Yo, ay sayang di namatay. You see that damage, bro, grabe. Kahit nasa loob na ng torre, men. Tatlong champion na namatay na sa loob ng torre, men. Alright. May status enchant siya. Alright. Berserker, bug boots mo. Yes, lagi 100% of my games siguro 90% of my games I build Berserker. Yung 10% is either yung Merc Threads or yung Armor Boots. 1v5 na. Grabe, lupit ng tanky sa ilalim ng torre. Lalo pag naka-baron. Familiar yung Yi viewer kong noon.
Aaron Choppy Gaming. TikTok, naka-stream. Bahala na sila. Ayoko na mag-chat. Woo! What? Grabe disgusting damage yan, men. Kasi wala nakapalo. Okay lang. May isa naman kaming dragon. Nagda-damage testing lang talaga ako, guys. Da-damage testing. TikTok na naka-live. DC yung dalawa. Totoo ba? Uy, naka-live si Pork Sinigang. Tignan nga natin. Silipin nyo si Pork Sinigang. Ano pangalan ng live niya? Ano name? Ube. Parang pamilyar nga yung ube. Huh? Naka-live din Soraka nyo, he. Oh, nice. Iba yung second ni sa PC. Yung pagdating sa cooldown, magkaiba, no? Mas matagal yung cooldown dito kaysa sa PC. Dito na ako kinakabahan eh. Ito na yung mga, alam mo yung mananalo na kami, yung build ko kompleto na. Pero pwede pa magkaroon ng pagkakamali eh. Yung feeling na magkamali ka sa gantong state ng laro mo na, yung you are in a very good position na into the game pero matatalo pa kayo. Yun yung pinaka worst feeling na mararamdaman mo kapag ka nag-wild drift ka, no. Tulad na ito, namatay na yung tops, I mean yung kasa din namatay, no. Alright, we secured the win. We got the Elder Dragon. We killed 3 of the enemies. Actually, 4 na. Nandun na si Kai'Sa sa base. Sobrang ganda ng gameplay na ito natin sa Tank Mastery na to. Possible na ma-post natin. Awat yung lods, dalawa AFK. Dalawa ba? Totoo ba yun? Nice G kay, kay Ube. No? Follow na si Ube sa TikTok. Ko rin. Bibisita tayo sa kanya after this game. Supportan natin yung mga streamers ng TikTok. Pwede ko pang pasukin to. Sayang. Hindi pa umaabot. Isang hit na lang patay na sa ilalim ng ng base yun eh. Grabe ang kunat, men. Nag-proc yung yung Sterax gauge eh.